Picture time, come on, grab your friends, we'll go to very distant land. And the book will never end, it's adventure time. Ba yan? Ba't bumaba ka? Oh, Janjan, parang seryoso ka dyan ah. Kasi makasali namin eh. Kaso, yun, tingnan mo oh. Nakasinusulat to. Oo nga. Kaya hindi ko kasi ng papel. Kasi nga talaga yung papel yan. Ganito. Naku, sakto-sakto, Janjan. Pupunta kasi ako sa tip ko ngayon. Ano ba yung tip ko? Saan yung survey? Ay, yun yung pagawaan ng papel. Ah, Doon, baka malaman natin kung paano natin solusyonan niyang problema sa pagbakat ng tinta ng painted pen. sige. Tara. Saan tayo doon? Nakapagod ni Janjan, grabe. Ang layo pa tayo. Kuya! Dito na pala tayo. Dito pala yun eh. Dito na tayo. Tara. Pasok na tayo dito. Tao po. Oo talaga. Tao po. Sino yan? Ano kailangan nila? Sir Jay, may appointment po kay Engineer Burak. Ganun ba? Tungkol saan daw ba yan? Tungkol sa process po, tungkol sa paggawa ng papel. Sabi po kasi niya, pumunta na lang ako dito. Tumawag po ako kahapon. Sige, tuloy kayo. Pero, sunod muna kayo sa logbook para sigurado tayo. Ito, sunod yung pangalan niyo. Diyan. Ay, naku, tinan mo dyan, oh. Pareho lang din yung sa problema natin. Ba't ganun? Ha? Ano ba yan? Manok, ano mo? Okay, sige. Bale yung opisina ni engineer, diretso lang kayo doon, tapos may makikita kayong hagdan. Tapos kakanan kayo, may kwarto doon. Doon yung kwarto niya. Sige. Okay, sige. Lato. Okay. Pagsilin na ako dyan. Masasunod na natin yung problema mo. Oo nga. Kailangan ko ng sauce to. Sayang yung papel eh. Eh, saan nga ba daw yun? Sa kanan daw. Sa kanan. Uy, nandito pala si Engineer po eh. Ayun pala eh, tara. Sir. Yeah. Ako kay Sergey. Oy! Tawagan ako. Okay ko pala yun, Sergey. Oo, ako si Engineer Pua. Tawagin lang ako Kuya Chino. Ayun. Bakit po Chino? Yun yung pangalan ko eh. Oo nga naman. Nakalimutan ko. Sergey. Okay, bakit pala kayo nakapunta dito? Eh kasi yung kaibigan ko, section love letter. Ito kasi, Kuya Chino, oh. Tapos ang problema Tingnan mo, di ba yan? Tapos, bumabakat yung nakasulat. Ba, oo nga no. Di ba? Masyadong bumabakat, hindi na mapagsulat sa'yo yung papel. Tagilid siguro pagkakagawa ng papel na ito. Oo nga. Siguro para mas maintindihan natin kung paano. Sasabihin ko muna sa inyo kung paano ba ginagawa yung papel. Tapos puntahan natin kung saan ba nagka-problema, kaya nagkaganyan, no? Sige. Sige. Dito tayo sa may conference room. Dito tayo. Sabihin ko sa inyo kung paano. Okay, open muna kayo. Ganito kasi yan. Ito ang basic na diagram sa paggawa natin ng papel. Nagsisimula tayo sa puno. Ngayon, sa puno, puputulin natin, kukunin natin yung looban lang, tatanggalin muna natin yung tinatawag na bark. Dine-debark natin siya, tapos yung makukuha natin ng mga logs, pinapaliit natin sa chipping machine. Para meron tayo dyang maliliit lang, mga ganito lamang kapirasong kahoy. Para mas madali natin silang ma-process mechanically at chemically. Kasi ang gusto lang natin dyan makuha yung mga hibla-hibla nila, yung mga fiber. Ano pala yun?
So, dadaan sila sa mechanical pulping process tsaka sa chemical pulping process. Tapos, pupunta sila sa hydropulper. Dito sa hydropulper, dyan sila mas dinudurog pa. Tapos, ire-refine natin sila para maging mas pino pa. Lilinisin natin para matanggal yung mga iba pang dumi-dumi tsaka yung mga hindi natin gusto tsaka para mas mapaputi. Kasi yung kahoy natin, kulay brown. Ngayon, kailangan natin linisin tsaka i-bleach para mamuti. Tapos, siya pupunta sa ating paper machine. Dito sa paper machine, Ganun pala yun. okay. Ganyan. Ngayon, yung sa problema ninyo, yung sa inyong sinusulatan na papel kung bakit bumabakat, siguro meron tayong problema banda rito sa ating paper machine na. Kasi dito, meron dyang mga iba't iba pang tanks na dun pupunta yung slurry natin. Tapos, doon sineset ng mabuti yung natawag nating consistency. Yun ay yung kung gaano yung amount ng fiber na nandun sa yung lalabas na papel. Ayan. So, siguro para mas maintindihan natin, bago natin tingnan kung saan pumupunta yung slurry nyo, kung nasaan parte siya ng paper machine, tingnan muna natin sa actual kung paano yung ginagawa namin dito sa planta. Okay. Sige. So, tara. Puntahan natin yan. Okay. Sige. Tagal naman. Nanonood pala tayo mo. Tagal naman ako. Okay. So, panoorin muna natin dito kung paano talaga yung actual na ginagawa namin sa planta. Sige. Ay, sandali. Cartoons pala to. Okay. Okay. Ito na. To begin the paper-making process, harvested logs arrive at the mill. After the bark is removed, the logs run through chippers, where spinning blades cut the wood into chips. Recycled paper is another important source of paper fiber. Thanks to curbside recycling programs in many communities, more than 57% of all paper used in America is recovered for recycling. The wood chips and the recycled fiber are then pressure cooked with a mixture of water and chemicals in a digester in order to make what's called pulp. The pulp created from the harvested logs and recycled fiber is washed, refined, cleaned, and then turned to slush in the beater. Color dyes, coatings, and other additives are mixed in, and the pulp slush is pumped onto a moving wire screen. As the pulp travels down the screen, water is drained away and recycled. The resulting crude paper sheet is squeezed between large rollers to remove most of the remaining water and ensure smoothness and uniform thickness. Paper making is like a giant chemistry experiment. To ensure consistency in the quality of the paper, mill operators carefully monitor each stage of the process. The semi-dry paper sheet is then run through a series of fast-moving heated dryer rollers to remove the remaining water. After the paper runs through the dryers, it is tested for uniformity of color and surface, water resistance, and ink holding ability. The finished paper is then wound into large rolls. These particular rolls are 14 feet wide, but paperboard rolls can be up to 30 feet wide and weigh close to 25 tons. A slitter cuts the paper into smaller, more manageable rolls.
Paper rolls are ready to be made into paperboard. Corrugated boxes, grocery bags, commercial packaging, coffee cups, cards and letters, and a million other uses. Ako, ang dami pala mga tangke dito. Oo. Saan ba yung may problema dyan? Ba't nagkakaganon yung papel? Alam mo, sa tingin ko, dito yan sa part ng stock tank. Stock tank. Oo. Yun yun, no? Yun yun. Oo, yun, yung malaki doon. Kasi yun yung tangke na pupunta bago sa mismong paper machine. Ngayon, meron kami kasi dyang iba't ibang controller eh. May mga nagko-control dyan para dun sa kung gaano kadami yung papasok tsaka yung lalabas dun sa Ano nagko-control? Ano yung mga tao pa yung nagko-control dyan? Hindi. Bale, dito kasi sa planta namin, fully automated na kami. Wow. Okay pala dito sa planta niyo. Meron kaming mga controller tsaka mga sensor na mga ano yan, mga machine na yan na automatic. Ang gagawin na lang dyan ng tao, isa-set na lang nila kung ano ba yung dapat na values. Para yun na lang yung susundan nung machines natin. Okay pala yun, no? Parang wala na silang ginagawa, parang automatic na lang lahat. Galing. Actually, parang ganon, pero may trabaho pa din sila. More on sa pag nag-troubleshoot na lang. Kung sakaling nagkaroon ng problema. Oo, kasi pagka ganon, manual pa din natin na inaayos or ina-adjust yung mga values natin. So, balik tayo dito. Dito kasi sa stock tank, papasok dito yung feed natin. Ito yung, kung tawagin natin ay slurry. Ito yung kombinasyon na to ng mga fiber natin, tsaka tubig na ready na gawing papel. Ngayon, sa stock tank, paglabas nila, sinasamahan natin ng white water. Itong white water naman, para tong recycled water eh. Para efficient tayo. Para kukunti lang yung losses natin. Kasi kung alam natin, itong pulp and paper industry, ito ang pinakamagastos sa tubig na industry. Nabalitaan din namin. So, maglalagay tayo ng white water para medyo idadilute natin yung papel natin para hindi siya sobrang lapot. Para hindi siya dito, parang bumara. Oo, tsaka para pagka nagpunta siya dun sa paper machine natin, maipapatag natin at tsaka maipapress natin na maayos. Pero, dun sa consistency natin, meron lang tayong desired na consistency kung ilang % lang. Kasi, pag masyado kang matubig, ang lalabas ang papel mo, pwedeng madaling mapunit o kaya yung sinasabi nyo na bumabakat. Parang manipis, ganun Oo, naging manipis. Masyado marami yung tubig kumpara mo dun sa amount ng fiber na dun sa papel mo. Pagka naman masyadong makapal ang consistency mo, masyadong malapot, pwede naman maging sobrang kapal ng papel. Malulugi ka. Oo nga. Oo. Malulugi Kasi ka. masyadong maraming ano. Oo, ang dami mong ginagastos na fiber eh, para dun sa pinoproduce mo papel. So, isa-isahin natin kung ano ba itong mga LTF, CFT na yan. So, itong LT, ito yung tinatawag natin na level transducer. So, ito yung nagsusukat kung gaano kadami na yung laman ng ating stock tank. Okay. Kasi dito, ayaw natin na umapaw, ayaw din natin na kukunti yung laman. So, meron lang tayo maintain na desired na volume ng tangke na ganun yung gusto nating amount niya parate. Pagka nasukat na ng ating level transducer, ipapasa naman niya kay level controller. Okay. Ngayon, si level controller kasi, ipapasa mo muna niya yung information kay feed controller. Na, yung si feed controller naman, kumukuha din siya ng information kay feed transducer. Si feed transducer kasi, sinusukat niya kung gaano kabilis ba yung papasok na slurry natin dun sa gripo. So, silang dalawang information, ipaprocess ng feed controller natin para i-adjust niya yung valve, yung gripo natin, para meron lang tayong specified na amount or flow rate na papasok sa stock tank kung natin. gano'ng kabilis, no? Kung gano'ng karami na lang yung karami. So, kung pag kunwari na dideplete na yung stock tank natin, sasabihin ng level na kukunti na yung laman, pwedeng mangyari, bubuksan nila yung gripo para mas maraming papasok. At tapos, mahabol natin yung dating height or level dun sa tank at i-feed ulit nila yung information, hihinaan naman nila yung gripo para ma-maintain natin yung ganon. Yung ganong set point kung tawagin. Ngayon, dun sa stock tank natin, lumalabas,
sabi ko kanina, mimix natin ng white water. So white water yung pinandidilute natin para hindi sobrang lapot. Ngayon, ang ine-employ kasi natin dito na strategy ay yung tinatawag natin na feedback control. So, ganito yon. Once na lumabas na yung pinaka-output mo, tsaka mo palang susukatin. Bali, susukatin natin nga yun. So, pag nag-mix na yung feed mo na lumabas, tsaka yung white water, susukatin mo na kung ano yung kanyang consistency. Yun yung ginagawa ng consistency transducer. I-relay niya yung information sa consistency controller para sabihin niya na, ganito yung ating consistency. Anong dapat natin gawin? Kung sobrang taas ba nung percent, masyado ba malapot or masyado ba diluted, i-adjust naman niya yung gripo nung sa white water. Ayan. So, ito yung part ng process ng ating stock tank bago pumunta sa mismong paper machine. So, tulad na sabi ko kanina, baka nga dito nagkakaroon ng problema. Baka ang nagawang consistency or na-set nila doon sa paggawa ng papel ninyo ay masyadong mababa. Kaya, ang taas ng tubig, kukunti naman yung fiber natin. Kaya ganun yung resulta ng papel. Parang manipis na madaling bakatan ng tinta. Grabe, ganun pala yun. Akala ko ang dali lang nung pag-control nito. Ang dami pala mga dinadaanan. Ang dami pala nangyayari. Oo, ang dami pala nangyayari. 3 pala yun. Grabe. Oo, tapos part lang to ng planta. Part lang to, grabe. Sabi nyo, marami pa, yung sa kanina kong pinakita sa inyo na diagram, ang dami pa nun. Lahat nun, merong mga iba't iba din controllers. Lahat nun. Buti na lang hindi tao nagko-control niyan, no? Oo. Grabe, siguro dati ang hirap, no? Manual tayo nag-ganyan. Tama. Ang hirap, no? Kami ang PPT 170 Section S. Rock and roll! Title ng next song, Wag Mo Nang Itanong. Rock and roll! Oppan Gangnam Style. Gangnam Style. Oppan Gangnam Style.
뛰는 놈 그 위에 나는 놈 Baby baby 나는 뭘 좀 아는 놈 뛰는 놈 그 위에 나는 놈 Baby baby 나는 뭘 좀 아는 놈 You know what I'm saying 오빤 강남스타일